Magandang gabi po sa bawat sa atin sa loob ng iglesia. Gayon din po sa kanilang mga tahanan na nanonood at kikinig po sa ating gawain sa gabing ito ng midweek service. At tayo po ay bago magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Tayo po muna tayong lahat at sama-sama nating dalhin ang ating pong mga sarili sa Panginoon upang maging biyaya po ang gabing ito sa bawat sa atin. Aming Amang Banal, muli kami po ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya, nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy na iyong pong pangunguna at gabay sa bawat sa amin. At salamat po sa mga lumipas na taon na patuloy ikaw ay naggagabay, nagpapalakas sa amin mula po sa iyong mga salita. At dalayan nga po namin sa gabing ito, ikaw ang manguna at mamahala sa amin pong gawain, sa pamagitan po ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu. At dalangin din po namin, mga kapatiran, ingatan gabayan, patungo po dito sa aming bahay-sambahan. At gayon din sa mga nakikinig, bigyan sila ng unawa sa iyong mga salita na kanilang mapapakinggan. At higit sa lahat, sila'y tumugon sa iyo pong pananawagan ng kaligtasan sa pamagitan po ng pagkilala, pagtanggap, pagsisi sa kanilang kasalanan, at sa gayon, Panginoon, sila man ay magkaroon ng pag-asa ng langit. Salamat po muli. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating pong awitan. Magandang gabi sa ating lahat. Ating purihin ang Panginoon at ating awitin, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace has taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Many danger toils and snares I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. We've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've known less days to sing God's praise than when we first begun. Ang ating sunod na awitin, Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is found, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all
that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. At kung tayo ay tapos na sa pagbati sa bawat isa, tayo na ay muling umupo. At tayo'y dumako sa announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday. And midweek service and prayer meeting starts at 7 o'clock p.m. every Wednesday dito po yan sa Church Auditorium. And Sunday worship service starts at 9 o'clock a.m. ganun din sa Church Auditorium. And Sunday worship team, January 11, 2026. Sa upcoming Sunday po yan. At kilala ng Diyos at nagpapakabanal. Makikita po natin yan sa 2 Timoteo chapter 2 verse 19. And go ye Cubao, weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, and BKBC and track distribution every Saturday po yan. And home Bible study, prayer fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan City every Friday. And home Bible studies sa San Mateo, Rizal every Saturday po yan. And worship service, Taytay Rizal every Saturday. And first time visitor Sunday sa January 25, 2026, every last Sunday of the month po yan. And each one bring one every Sunday. Hindi lang every Sunday, kundi Wednesday din, di ba? Alright? At tayo'y magsitayo ulit at ating uwitin higit sa lahat. Sadyang maulap at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap. At kung ika'y nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka at ika'y pakikinggan. Simulan mo pagmasdan ang kapaligiran, sa akin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, magmahal sila ng Diyos kailan pa man. Higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Lalo kanyang pagkaingatan. Simulan mong pagmasdan ang kapaligiran, mamamangha ka sa aking niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, magmahal sila ng Diyos kailan pa man. Higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang pagkaingatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliranin
pagkaingatan, lagi kaniyang pagkaingatan. Tayo'y umupo na at ating tawagin para sa preaching si Brother Conrado Castillo. Muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin at gayon din sa mga nasa tahanan, nanonood at makikinig sa ating pong gawain sa gabing ito. Tayo po ay nasa ng unang Miyerkules, itong araw na ito, sa ating pong midweek service at prayer meeting. At nawaya sa mga susunod na mga gawain ay hindi lamang tayo, kundi sana ay halos lahat ng ating miyembro ay kasama natin. Okay, tayo po naman ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang aking pong paksa ay may pamanggat na huwag ibigin ang sanlibutan. Ayan po, at alamin natin kung ano yung mga kaparaanan para natin mapagtagumpayan ang sanlibutan, At ating pong teksto ay sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, At babasahin po natin 'to ng sabay-sabay, At inaanyayahan ko po kayong magsitayong lahat. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Okay? Nandiyan na po tayo. At sa ating pong pagbasa, sabay-sabay po nating basahin ito. Handa, basa. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. 16. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 17. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Dadapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Muli ay dumako tayo sa Panginoon. Ama, hinihingi po namin ang iyong pangunguna, gabay sa aming gawain sa gabing ito. At naway ang mga talata dito sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, ikaw po ang magpahayag at ang amin pong tugon nawa ay amin itong bigyan ng panahon, pansin at patuloy na aming mailagak sa aming mga puso't isipan at ito ang maging daan upang kami ay makaiwas sa takbo ng sanlibutan ito na kung saan, na kung minsan sa agos ng sanlibutan ito ay kami ay nadadala. Dalangin po namin, patnubayan mo kami at gabayan at pangunahan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Lahat po ito ay amin dalangin sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Okay, magsipon na po tayong lahat. Huwag ibigin ang sanlibutan, At alam po natin na tayo po ay merong kaaway, di po ba? Naalala niyo po ba kung ano-ano yung ating mga kaaway? Ito po ay 3, di po ba? Unang-una nga po, ang dyablo ay makita po natin dyan sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Sabi nga dito, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo. Ano ang ginagawa ng dyablo? Nagaya ng isang umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. At ang pangalawa pong ating kaaway, yung ating flesh, laman o tinatawag nating pita, ng laman. At makita po natin naman, na sa Panginoong Ama, siya po nga ang unang umibig sa atin, kaya nga sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos
sa sanglibutan, ano? Mga tao po to, no? Mga makasalanan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At itong pangatlo po, dito tayo po-focus, ano? Ang mundo, ano? O world. At makita po natin, makita natin kung ano ba ang ginagawa nito sa mga mananampalataya. At sabi nga dyan sa binasa natin sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Ayan, sabi rito. Ni ang mga bagay na nasa sanglibutan, kung ang sino man ay umiibig sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Okay? Dalawang bahagi lamang po itong pag-aaralan natin, At bago tayo tumungo sa ating pag-aaral, gusto kong maunawaan natin, ang Panginoon ay ginamit ang world, o ang sanlibutan sa iba-ibang aspeto, sa iba-ibang aspeto. At makita po natin, unang-una nga po, yung sa kanyang creation, di po ba? Sabi dun sa Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and earth, Heaven and earth, sabing ganun, At dito po naman sa pangalawa, yung word dito na ginamit ay unang-una yung earth, dito sa pangalawa, yung mga tao, sabi ko nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lang pangsinta ng Diyos sa sanglibutan, At itong word na pangatlo na ginamit ay walang iba. Sa 1 John 2:15 nga, sabi natin yung mga bagay dito sa sanglibutan na siyang umaakit, hindi lamang sa mga unsaved, kundi maging sa mga ligtas na. Kaya marami tayo makikita na maraming mananampalataya ang ika nga ay lumilihis, nawawala sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon. Dahil nadadala sila ng agos ng mundo. Kaya kung di po tayo magiging maingat, maging ang bawat isa sa atin ay madala. At mapalayo sa Panginoon, hindi tayo maging kagamit-gamit at bagkos magiging kasiraan tayo. Hindi po ba? Kasiraan tayo kasi tinitingnan tayo sa iglesia ng mga mananampalataya, yung mga bago, yung mga datihan. At kapag ika nga, nakita sa atin ang bagay na hindi maayos at hindi ika nga wasto sa kalooban ng Diyos yung ating buhay, tayo po ay masisiraan. Lalo na yung mga unsaved, Hindi sa atin, ika nga, sila maniniwala kung atin silang babahaginan ng salita ng Panginoon. Okay? Unang-una nga po, unang bahagi, ang sanglibutan ay patuloy sa pagkaligaw. Ayan, sabi nga sa 1 John 2:15-16, Kasi nga, ito ay dahil sa kasalanan, bunga ng kasalanan. Diyan sa 15:16 na binasa natin, makita po natin na lumihis. Imbis na ika nga sa tuwid na daan, ang mga tao ay dumaan ay doon sa malawak. Ang dulo nun ay kapahamakan. At sabi ng Panginoong Hesus, at marami ang doon ay dumadaan. Kita nyo, At tayo, mga saved na, nandun na tayo ika nga sa road na narrow road, sa makipot na daan patungo sa langit. At nakita nyo, di ba? Kapag tayo ika nga ay dumadaan sa isang makipot
na daan, naroon yung ating pag-iingat. At minsan, hindi lang minsan, napunta ako dun sa aking lola, doon sa Quezon, sa Lukban, merong daan doon na magkabila ay merong mataas na building. At ang makakadaan lang ay isang tao patungo doon sa kabila. Kasi kung doon ka iikot, napakalayo. Yun yung pinakamalapit na daan para sa kabilang ikangang daan. Kaya kinakailangan maging maingat ka doon sa paglakad. Kasi baka magalusan, masaktan ka. At nakita naman natin ang mundo, dahil sila ay walang pag-iingat, at ang kanilang kaisipan, ang kanilang buhay, ay nakatuon dito sa lupa, di po ba? Dito sa sanlibutan. Kaya ang buhay nila, walang pag-iingat. Kaya marami sabi ang doon ay dumadaan. Kaya nga sabi sa 15, na huwag ninyong ibigin, sabi rito, ang sanlibutan. Ni ang mga bagay na nasang sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kita nyo, Wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kung ganun, ano ang turing sa kanya ng Diyos? Diyos Ama. Siya ay kaaway. Di po ba? Siya ay mapapahamak. Ngunit, merong pag-asa, di po ba? Samantalang siya ay merong buhay. Ganyan ang tao. Hindi natin akalain, yung mga tao na nagre-reject sa atin, hindi nakikinig sa atin, hindi sumusunod sa atin sinasabi, ngunit minsan, makikita natin sa kabilang buhay. Kasi, pinanalangin natin sila. Pinanalangin natin sila Dapat yun yung kailangan At binigyan natin sila ng pagkakataon na bahaginan ng Ebanghelyo. Kaya nga, sino mang tao, na ating nakakasalamuha, kakilala man, o ating pamilya, bigyan natin sila ng pag-asa. Ipanalangin natin sila. Kasi kung minsan, hindi sila tumutugon sa ating mga paanyaya. Parang merong tatlong magkakaibigan. Merong tatlong magkakaibigan at yung isa ay mananampalataya na, Kristiyano. At ipinapanalangin niya sila na makakilala sa Panginoon kung ano-anong ginagawa niya. Binibigyan niya ng mga babasahin, mga Bible tracts, Bible, para lang tumugon sa paanyaya ng kaligtasan. Ngunit alam nyo, itong taong ito, nagkasakit. Yung Kristiyano. At siya ay nakahiga na lang. At nung siya ay nagdideliryo na at mababawian na ng buhay, yung isa tumugon. Pero yung isa hindi pa. Ngunit nung siya ay namatay, at saka nakakilala yung kanyang kaibigan. Kaya hindi dapat tayo, sumuko, Hindi tayo dapat sumuko. Kung yung mga mahal natin sa buhay ay nire-reject ang Ebanghelyo o si Kristo, patuloy natin silang ipanalangin. Yun po yung kailangan. At alam po natin na kaya ang tao ay napahamak, sabi nga dyan sa Genesis chapter 3 verse 17, ito po ay bunga ng kasalanan. At sabi diyan sa Genesis 3:17, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon.
sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kaya kita nyo, no, ang tao, imbis ika nga na mamitas na lang, di po ba? Para sa kanyang kakainin, kinakailangan niyang pawis. Kailangan niyang magtrabaho. Yan, ika nga yung bunga ng kasalanan, ng pagsuway ni Adan at ni Eva. Kita nyo? Sabi doon ay sinumpa ng Diyos ang lupa. Dati siguro walang mga, mga tinik-tinik, mga lason-lason, yung tumutubo sa lupa. Ngunit, dumating ang time na sila ay kinakailangang magbungkal, magtanim. At tayo ngayon ay kabahagi ng kanilang ginawa. Ngunit, merong pag-asa. May pag-asa. Kailangan ang tao nga ay, sabi diyan sa sa Matthew 7:13, marami ang dumadaan, sabi nga sa malawak na daan sa Matthew 7:13, Sabi nga kayo'y magsipasok, sabi rito, ng Panginoon, sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Kita niyo, maraming ligaw na tao. Kaya nga, ang Panginoong Hesus ay narito ng kanyang tingnan ang mga tao. Sabi ganun, pawang ikangang lito, pawang napapagal. Hindi nila alam kung saan sila ikang paroroon. Ganyan din sa kapanahon na natin ngayon. Kahit na yung mga tao, kilala pangalang Hesus, sa pangalan lang. Pero walang tamang relasyon. Yun yung ating bahagi. Para sa kanila, ika nga ay may paliwanag ng maayos ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kita nyo, saan man tayo pumaroon, ang tao ika nga ay masyadong abala sa kanilang mga gawain at maging sa kanilang mga sarili. Dahil nga sila ay ligaw. Para daw silang mga tupang ligaw. Di ba ang tupang kapag ito ay nakaalpas, nahiwalay doon sa mga karamihan, siya ay takbo ng takbo, walang direksyon. Kahit na siya ay mahulog sa bangin, kung siya ay malapa ng mga mabangis na hayop, hindi niya iniisip yun. Ganyan ang tao, di po ba? Pagmasdan na lang natin dyan sa highway, yung mga humaharurot na sasakyan, na mga motor, para bang wala silang takot? Parang wala ba silang kamatayan? Di po ba? Kaya tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Dalhin po natin sa kanila ang mabuting balita, ebanghelyo ng kaligtasan. Dahil sila ay ligaw. Tayo man ay ganun din. Mamaya makita po natin yan, mababasa natin yan, Ligaw sila sa katotohanan. Pangalawa, pamantayan. Kasi ang kanilang sinusunod ay ang sistema o system ng mundo. Ang mundo, saan man tayo pumaroon, anumang ahensya yan, di po ba? Sa edukasyon man yan, di ba? Sa labor man yan, nandun yung mga corruption. Sa gobyerno, nandyan po, di po ba? Na dapat ika nga sila yung tagapanguna para sa pangangalaga, pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap. Pero sila pa yung sumisikil, sa mga pangangailangan ng mga taong bayan. Kasi ang sistema nandyan, Kaya nga, wala tayong maaaring puntahan, kahit saan ka pumaroon na ahensya, talagang nandyan yung corruption. At sabi nga dyan sa Ephesians, chapter 2, verse 2. Ephesians chapter 2, ito po yan, sinasabi ko kanina. Sabi na inyong nilakaran nung una,
ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Maganda basahin natin yung bandang una, no? Sabi niya sa 1, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalansang at mga kasalanan. Yun po yung ating nilalakaran, yun yung ating buhay, walang direksyon. Doon tayo lumalakad sa malawak at maluwang na daan, tungo sa kapahamakan. At tayo po ay sumusunod sa mga uso, di po ba? Kita natin, hindi natin nga maikakailayan kung ano-anong ayos, pananamit, pangangatawan, kasuutan, di po ba? Lahat yan, nga tinitingnan, lalo na ngayon, isang pindot mo lang, makikita mo na ang kalakaran, makikita mo na ang mundo. Kaya maging mga kabataan, nandiyan po sila, nadadala. At kung minsan tayo, nga, nadadala rin tayo, di po ba? Kaya maging maingat po ang bawat isa sa atin, ano? Maging maingat. Kasi tayo, nga, ang dapat na maging pamantayan sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. Di po ba? At sabi nga dyan, ano, na sumusunod nga sa uso, no, at takbo ng mundo. Ngunit, ang sabi ni Pablo sa Romans 12:2, sabi, huwag kayong, sabi rito, no, magsiayon sa sanglibutan. Sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ako, nung time na ako nakakilala, may 30 na ako noon, ano? Siguro mga 32, ano? Kako, Panginoon, ba't ngayon lang ako nakakilala sa iyo? Kung noon, sabi ko, masigit akong magagamit. Pero parang may binigay sa akin, nga ang Panginoon tungkol sa mga bagay na nauna sa aking buhay. Ano? Ang lumalakad ako sa maluwang na daan. Kasi nandyan lahat, matitikman mo, di po ba? Lalo na kapag may trabaho ka, nandyan yung nga yung mga happening, inuman, puro kasayahan. Di po ba yung ating mga ginagawa? Ganun po ako noon. Kaya nagpakasawa ako sa aking pong pagkabinata. Biro nyo, tagal na taon. May higit 50. 50 taon. Kaya sawan-sawa ako. At ngayon, parang ipinakikita sa akin ng Panginoon, pinagkukumpara niya sa akin yung buhay ko noon at yung buhay ko nung ako ay nasa Panginoon na. At napakalaking bagay po. At sabi ko nga, kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, marahil wala na ako. Ano? Buto na lang ako, siguro. Kasi yung mga kasabayan ko, yung mga kabarkada ko sa aming kalye, sa trabaho, wala, isa-isa. Gawa ng bisyo. Kaya merong layunin ang Panginoon sa atin. Kahit na tayo nga ay mayroon ng mga karamdaman, iika-ika tayo, o anumang sumasakit sa ating mga katawan, go pa rin. Sige pa rin. Go pa rin tayo. Kasi itong bagay na ito na ginagawa natin, dito lang yan, sa lupa. Sa kabilang buhay, wala na. Wala nang ikangang paghihirap, wala nang sakripisyo, at wala na nga tayong mga pagsosolwin-solwin na yan. Dito lang yan. Kaya samantalahin natin. Habang magagawa natin ang mga bagay na nais ng Diyos sa atin. At ang tao nga po ay napalayo. Napalayo ang tao sa Diyos. At makikita natin ngayon sa ating kapanahunan, itong ibinigay ni Apostol Pablo na mga karakter sa mga darating na panahon. At ito'y nakikita na natin ngayon
Sabi diyan sa 2 Timothy chapter 3 verse 4, sabi, mga lilo, mga matigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kayamanan, kaysa mga maibigin sa Diyos. No? Yan po ang makikita natin sa kapanahunan yan. Kita nyo yung pera, di ba? Mahalaga yan. Mahalaga yan sa atin, ano? At sa iba, ika nga hindi kontento, di po ba? Sumasahod na ng malaki, nakakaisip pa ng hindi maganda. Lalo na yung mga opisyalis, di po ba, ng ating pamahalaan. Sila pa man ika nga yung tagapanguna. Pero hindi po maganda yung ginagawa nila. Kaya mahirap po pag ang isang tao, kahit na may tinapos siya, may pinag-aralan siya, o ilan mang degree ang kanyang nakuha, nandiyan pa rin yung kurap na puso. Kailangan ito ang mabago. Wala nang kahiyan po di po ba? Hindi na sila nahihiya. Hindi nila ika nga tinitingnan yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga anak. Kung ano ika nga ang tingin ng mga kaeskwela nila o ng mga kaibigan nila. Di po ba? Sira yung kanilang reputasyon o pangalan nila. Kaya, maging sa atin, kaya meron tayong ika nga ganitong gawain. Pinapaalala sa atin ang pamumuhay na maayos. Kasi tayo nga yung liwanag, di po ba? Tayo ang katotohanan Dapat tayo ika nga yung nangunguna. Tayo yung nagpapasunod sa kanila sa tamang kaparaanan at pamumuhay. Napalayo po ang tao. Gawa ng ang nakikita nila at naririnig, yun yung kanilang ginagawa. Lalo na ngayon sa mga gadgets. At ang pangunahin sa mga tao, ang kanilang sarili, kita nyo, maibigin sa sarili. Meron pa dyan, kung babasahin natin dyan, sa sulat ni Pablo, maibigin sa sarili. O tingnan, mga kabataan pa lang, elementary pa lang, nakapustura na, matagal pag-aayos. Nung araw, alam nyo, sa high school, sabi sa amin nung guro, nung nag-meeting kami, alam mo, pinagbabawal namin yung ganyang mga make-up sa mga kabataan Pero nitong huli, sabi, hindi na namin sila mapigilan. Ganyan po yung takbo ng sanlibutan. Nadadala sila. At sana hindi tayo sumama doon sa ganong sistema. At dito nga po, mayroong isang magandang halimbawa. Sabi nga ang pangunahin sa mga tao, ang kanilang sarili at mga bagay na material. At sa Matthew, palagay ko nabasa na natin to, narinig na natin to, sa Matthew chapter 19, verse 21 at 22. Sabi doon ng isang mayamang binata na nagtanong sa Panginoon, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi sa 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at kung marito ka, sumunod ka sa akin. At sa katanungan ng binata na yon, nagbigay ang Panginoon ng ano ba yung alam mo tungkol sa mga utos, sabing ganun. Sinabi ng Panginoon yung mga bagay lamang sa relasyon niya sa kanyang horizontal relasyon sa kanyang kapwa. Hindi pa ang relasyon. Kasi wala pa naman siya relasyon, Pero hindi niya ika nga mabitawan. Hindi po niya mabitawan yung kayamanan na tangan-tangan niya. Iniisip niya, maghihirap ako, hindi ako marunong magpawis, hindi ako kayang magbungkal. Kita niyo, hindi mabitawan yung kanyang kayamanan. At alam niyo ba na yung mga unggoy daw, para mahuli mo yan, kumuha ka ng isang nyog, isang baon ng nyog na may laman. Butasan mo ng maliit, nakasya lamang yung kanyang
kamay. At kapag nakita ng unggoy yun, kukunin niya yung laman nun. At hindi na bibitawan. Kaya madali silang mahuli. Hindi na bibitawan eh. Hindi sila makaakyat, di po ba, sa mga puno? Bumabaksak sila eh. Kasi ang kaisipan kumisa ng tao, ganyan eh. Para bang ang buhay ay dito na lang sa lupa. Wala na doon sa kabilang buhay. Kaya sila'y nagtitipon ng mga kayamanan dito sa lupa. Parang wala silang kapaguran sa pag-impok, sa pag-ninegosyo. Kaya nga po, kung ang mga Kristiyano ay hindi magiging maingat, ay madadala rin siya sa agos ng sanlibutan, papalayo sa Panginoon. At tandaan po natin yan. Kaya yung iba talaga, yung merong mga ambisyon sa buhay, yumaman, makapag-abroad, magkamal ng mga salapi, kuminsan nakakaligtaan na yung mga bagay na sa Panginoon. Nakakalimutan na nila, kaya tayo po, sana meron man tayong mga tinatamasa na mga yaman o magandang kabuhayan, gamitin natin to para sa Panginoon. At meron itong magandang bunga. At pangalawa po, paano natin pananagumpayan, Pananagumpayan ang sanlibutan, sa sanlibutan. Sa 17, sabi nga, 1 John 2:17, ang sanlibutan ay lumilipas at masamang pita niyaon. Datapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Kita niyo po, Ano ba unang nating dapat gawin? Unang-una po ay isuko ang buong buhay sa Diyos. Isuko ang buong buhay sa Diyos. Sa anong paraan? Sabi niya sa Mark 12:30, at iibigin mo, sabi dito, ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ibig sabihin, mula ulo at bawat bahagi ng ating katawan, ating buhay, ay ilaan natin sa Panginoon. Bawat bahagi po ng ating buhay. Kaya, ika nga na ako ay natutuwa, hindi naman sa anuman bagay, Kasi si Ma'am Ami, matagal ko nang nakasama yan eh. Talagang saludo po ako diyan, Siya pa nga yung tagapanguna ko eh. Kaya gusto ko siya na kasama, lalo na sa mga sa labas, pag-witness. Siya po yung ika nga ang tagapanguna para ako naman yung ika nga ang nagpapaliwanag. Sana ganun bawat sa atin, Talagang naroon yung kanyang ika nga puso, sa mga tao, sa kanyang ika nga mga dinadala dito. Alam ko na nais niya na maligtas yon. Maging yung bawat isa sa atin, na ika nga na mayroong mga panauhin. Alam ko na nais natin. Ako ganun din eh. Kaya lang talagang hindi natin pwedeng ika nga brasuhin, yung mga tao. O dito ka na, huwag ka nang aalis dito. Hindi eh. Kailangan kusa mula sa kanilang puso, Yun po yung Sabi nga sa 17, ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Dadapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Kailangan po nating isuko ang buong buhay natin, na walang reserbasyon, para sa ating sarili. Kasi nakita ko kung paano kumikilos ang Diyos eh. Sa time na ika nga, walang-wala ka eh. Kapag ibinigay mo yung bahagi niya
para sa kanya yon talaga. Parang ibinabalik lang natin yung kagaya nung kumita tayo, binigay natin yung tithes, ikapo, parang ibinabalik lang natin yung lalagyan. Sabi nga ganun ng nung isang pastor no? Para nga kayo pagpalain, yung ibinibigay sa inyo ng Panginoon lalagyan, ay ibalik niyo sa Kanya para mapaglagyan. Ay naiipon yung mga lalagyan sa inyo na hindi nyo ibinabalik. Yung pala yun. Alam naman natin na ang pagpapala ay nasa pagbibigay. Sa pagkakaloob. Yan po yung kailangan natin. Walang reserbasyon. Sabi nga ay ihain ang sarili bilang haing buhay sa Diyos. Sabi nga sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-ayo sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Yung pala yung ibigay natin ang ating sarili, kaya nakita nyo doon sa Mark 12:30, bawat bahagi ng ating buhay, di ba? Sa ating pagkakaloob sa Diyos, ay ibigay natin yung ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Lahat-lahat, ibigay natin sa Diyos. At makikita po natin yung balik niyan. At ituon po, ito ang isipan sa makalangit na bagay. Sabi nga niya, Katrina, nabanggit ko kanina, sabi niya sa Matthew 6:19-20, huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kita nyo kahit na gaano kataas na mga bakod ng mga mayayaman, meron pang mga kuryente, ngunit nananakawan din, napapasok. Gayun din yung mga bangko, di po ba? Humuhukay sila doon sa ilalim para makuha yung laman noong bangko. Maaring nga, napapanood natin yun sa mga pero katotohanan, merong gumagawa niyan. Kita nyo, talagang mawawala ang kayamanan. At pansamantala lang po yan. Kaya nga sabi sa 20, kung magtipong kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kasi wala namang magnanakaw doon, di po ba? Dito lang yun nung araw po daw, sa mga probinsya, kapag umalis yung mag-anak, sa mga kubo-kubo lang po yun, walang kandado yun. Iniiwanan lang daw nila yun. Lahat ng mga gamit nila nandun sa loob ng bahay. Pero pagbalik nila, nandun pa rin. Pero ngayon, di ba, pag walang tao, lalo na't yung mga magagandang bahay, dinidistrong kayong mga pintuan, at kung minsan umaakyat pa sa sa bubong. Tinutong tabi yung mga yero, doon sila dumadaan. Tingnan yung kaparaanan, Kaya hindi tayo pwede nga dito magtipon ng kayamanan. Kaya kailangan po natin ay sundan ang halimbawa ni Jesus. Sabi diyan sa John 13:15, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Maganda yung halimbawa ni Kristo, Pinakita niya actual sa kanyang mga alagad. At yung kanyang mga alagad, nga ay isinulat yun, At eto, nakikita po natin kung ano yung mga nangyari. Kung ano yung ipinamuhay ng Panginoon. At pangatlo, huwag kaligtaan ang mahalagang utos. Ito po yung ay yung pangangaral ng Ebanghelyo, Sa Matthew 28:19-20. Sabi nga sa 19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na siya'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan po yung ibinigay na sa atin, nga na, sabi nga, di ba, pinag-aralan natin noon, ito yung
kayamanan o mina na ibinigay sa bawat isa sa atin. Lahat tayo meron ito. Walang iba kundi ang ebanghelyo ng kaligtasan na dapat nating dalhin sa lahat ng uri ng mga tao. At sabi sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kita nyo, no? Kasama natin ang Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya hindi dapat tayo na matakot. At sa 2 Timothy 40, sabi nga, sa panahon man o hindi sa panahon. Sa panahon man o hindi sa panahon. Basta mayroong pagkakataon na pwede tayo ikang makapag-bahagi. Kahit na maliksing sandali lang. Kaya nga pag tayo, di ba, nagsosolwin tayo, naglalakad tayo, pwede ba kahit sandali lang makausap, mapaliwanag lang namin ang tungkol sa kaligtasan. Ayun, di ba? Yun yung ika nga ang simula natin. At pangalawa, tayo ay magpatuloy, dumaan man ang maraming pagsubok, paghihirap, o maging pag-uusig ng mga kaaway. Katulad po ni, di ba, ni Apostol Pablo, na sa kabila ng kanyang pinagdaan ng hirap at panganib sa pagsunod sa Panginoon, at sa kalooban nito, hindi siya tumigil na maabot ang pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Yun yung ika nga ang goal niya eh. Na ika nga na magawa din niya yung pinagdaanan ng Panginoon. Sana yun ang maging natin, ang ating goal sa buhay, na magawa natin yung nais ng Panginoon na inilagay sa ating mga balikat. Maraming mga bagay sa mundo ang lubhang kaakit-akit at maaari tayong madala papalayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya't lagi nating isaisip na ang ating Panginoong Hesus ay makapangyarihan sa lahat na maaari tayong matulungan na mapagtagumpayan ng lubos, at kung lubos tayong magtiwala sa Kanya at susunod. Pero merong mga paghihirap po sa ating pagsunod. Pero kasama natin ang Panginoon sa ating pong paghayo at pagdaan sa mga kabigatan na yan. Patuloy lang po tayo. Magpatuloy po tayo. At sa ating pong pangwakas, sabi na ay dinadala tayo ng sanlibutan sa agos ng mundo na lihis sa nais ng Diyos sa ating buhay na mapalayo sa katotohanan na dapat nating lakaran. Kaya kinakailangang sinisiyasat natin ang ating buhay kung saan direksyon ng ating lakad. Siyasatin natin kung sa makipot ba na daan o sa malapad na daan na nilalakaran ng marami. Makikita po naman natin kung saan ang direksyon natin. Pangalawa, kung napapansin natin tayo lumilihis sa direksyon na nais ng Diyos na nating lakaran, tayo po'y lumingon. Lumingon tayo sa likuran kung saan tayo ay naligaw. At muli tayong bumalik, lumakad sa tuwid na daan tungo sa kaluwalhatian. Kasi talagang pag nadala ka na dyan sa isang direksyon, tuloy-tuloy na yan. Parang din po yan yung bisyo, di po ba? Sabi nga nung mother ko noon, paisa-isa lang yan paisa-isa lang ngayon yan Yung bang pag-inom-inom ng beer, sa susunod niya palala-dalawa, patatlo-tatlo, hanggang ika nga napakahong-kahon na yan. Totoo po. Kaya ang mundo, ika nga tayo ay dadalhin unti-unti sa hindi maganda. Kaya ngayon pa lang, siyasatin natin ang sarili kung saang direksyon ang ating pong nilalakaran. Sana po yung maging isang paalala sa atin to, lalo na ngayon, bagong taon, at muli magsisimula tayo ng mga gawain, at nawaya kung di man natin ikang natapos, nakaraan, sana ipagpatuloy po natin itong taon na ito. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, salamat po
sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa iyong mga paalala na tunay nga na sa pamagitan ng salita ay kami ay makakalakad ng tuwid sa direksyon na nananais mo sa makipot na daan tungo sa iyong kalwalhatian. Dalangin ko po, Panginoon, maging ang mga kapatiran na wala dito, saan man sila naroon, sila man ay mapaalalahanan, at kami ay sama-sama, Panginoon, nagkakaisa, upang sa gayon ay aming mabigyang higit ang aming gawain na mapalago at maabot ang maraming kaluluwa na palakakilala sa iyo. Maging kami, Panginoon, ay makaiwas sa maling sistema ng mundong ito. Sapagkat kung hindi, kami man, Panginoon, ay matatangay ng agos ng mundong ito. Muli po, Ama, sa iyo ko po tinatagubilin ang bawat isa, maging ako, Panginoon, na naway magpatuloy po sa kabila ng mga hirap, mga sakripisyo, mga pag-uusik, sapagkat yan ay nilayon mo upang lalo kaming lumapit sa iyo, humingi ng lakas at tulong na aming mapagtagumpayan ang mundong ito. Maraming pong salamat. Ang lahat na ito ay aming dalangin. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po dadako sa ating pagbibigayan. Dito po sa Lucas chapter 16, verse 10 at 11, ang sabi po dyan, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. 11, kung kayo nga ay di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At ipalo po natin ang bahagi ng Diyos sa ating pong tinatangkilik. Tayo po'y manalangin. Amang banal, muli salamat po. Muli sa iyo pong kalinga at pagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan sa lumipas na taon. At muli, haharap kami sa panibagong taon na naway, dalangin po namin na sa aming buhay, Panginoon, na kami ay pagyamanin mo, Panginoon, sa amin pong mga kinikita at amin pong maibigay ang iyo pong bahagi upang sa gayon ang iyo pong ministeryo at mga programa at gawain ng iglesia, lalo na nga po sa paghahayo, pag-witness, upang maabot ang maraming kaluluwa, ay sila, Panginoon, ay mabigyan ng mga pangangailangan nilang mga panggastos. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y muling magpasalamat. Ama, salamat po sa nalikom na salapi na kaloob na iyong mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa aming mga kabuhayan, sa aming mga trabaho, maging sa amin mang pisikal na pangatawan, ay bigyan ng lakas at patuloy na magawa ang aming pong mga gawain tungkulin sa araw-araw nang mayroon pong katapatan at sa gayon ay kami po ay magkaroon ng aming mga pangangailangan sa aming mga tahanan at amin ding maibigay ang iyong pong bahagi sa aming tinatangkilik. Salamat po, Panginoon. Ang lahat po ito ay aming pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo magsitayo at ating awitin, Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your might.
is to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Ating tawagin si Brother Conrado para sa panalangin. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Salamat po sa iyong patuloy na kalayaan sa bawat isa sa amin upang magkaroon ng pagtitipon na katulad nito, upang kami ay mapaalalahanan, mahamon mula po sa iyong salita. At sa gayon ito ay aming lakaran, Panginoon, bilang ipong mga anak, at sa gayon ay maging maganda at maayos ang aming pong patotoo sa mga tao na nakatingin po sa amin, lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa iyo pong mga paalala na kami, Panginoon, ay aming siyasatin ang aming sarili. Kung kami man, Panginoon, ay lumalakad sa katotohanan, kung kami ay lumalakad sa makipot na daan tungo sa iyong kalawalhatian, Panginoon. At ang mga tao sa aming kapaligiran na naway na wala pang pagkakilala sa iyong anak na si Jesus, kami nga, Panginoon, ay gamitin mo at dalhin mo kami sa mga tao na kung saan ay bukas ang kanilang mga puso sa pagkilala at pagtanggap sa iyong anak na si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ama, muli, kami po ay gabayan mo pansamantala sa aming paghiwalay sa gabing ito hanggang sa aming mga tahanan. At sa aming pong natirang oras, sa aming pong pananalangin, ikaw po ang tumugon sa bawat karaingan ng bawat isa. Salamat po. Lahat po ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan po sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po.